Ngayong araw nga is anniversary namin at nagpunta kami sa mall. Namili nga rin pala kami ng cake. Ito yung cake na napili namin. Kasi ang ganda niya tingnan. May flowers siya. Pagkatapos niya, pumunta kami ng grocery at namili kami ng mga ingredients na bibili namin para sa lulutuin namin. So, ang lulutuin nga namin is yung creamy truffle spaghetti at beef steak. First time nga lang din namin mamili ng mga ingredients na ganito. Grabe, ang mamahal niya pala. Pero laging sinasabi ng asawa ko na minsan lang yan, kaya binili lang din namin. So, ayan guys, umabot siya ng 2K yung bill namin, pero ang konti lang na nabili namin. Tapos yan, umuwi na kami, dala ng asawa ko lahat ng pinabili namin. O, diba, ang sweet. Nag-tricycle nga lang pala kami dyan, pero tignan nyo naman yung tricycle, ang ganda niya. Kakaiba siya. So, pag uwi namin yan, nagyakapan na kami kasi nakakatuwa kasi nakabili kami ng mga ingredients. And super excited kami makaluto. Tapos yan, hinag na rin namin si Kakao, ang aming baby. Meow! So, dyan nga guys, inassemble ko na yung mga pinamili namin. Tapos, kung makikita nyo, ang konti lang talaga ng nabili namin. Pero ang mahal, 2K na siya. Iniisip ko na nga lang din na yung ingredients na yan is marami ng paggagamitan kahit medyo mahal siya. So, ako lang pala yung nakaisip kung bakit kami mamimili ng ganyan for anniversary namin. Gusto ko kasi yung romantic pero sa bahay lang. So, ayun, nag-search ako sa Pinterest kung anong mga theme ng maganda para sa anniversary. Kinuha ko nga pala dyan yung noodles ng spaghetti. Tapos yan, nakita ko yung pusa ko. Ang cute niya. Kaya nagpakis-kiss ako sa kanya. Alam nyo ba guys, mahilig dumila sa akin yung pusa ko. Para siyang aso. Tapos yan, ayusin na sana namin yung table. Kaya lang nakita namin yung kutsyon namin na ang dumi-dumi. So ayan, nilinis muna namin gamit yung itong panlinis ng mga balahibos. Madali lang siya gamitin guys kasi matatanggal yung mga fiber, yung mga buhok, tsaka yung mga alikabok. Inuna nga namin yan gamitin para hindi siya magastos sa lint roller. So ayan, nakikita nyo naman kung gaano siya natatanggal, diba? Mura lang yan guys. Siguro wala pang 100 pesos yan. Dahil nga wala kaming vacuum, ayan lang yung gamit namin pang alis tsaka pantanggal ng mga balahibo ni Kakao. Kasi nga may pusa kami, di ba? Para din, malinis din sa sofa namin. Pero yan, yung nililinis namin is sa ilalim ng sofa bed namin. Kita naman dyan kung paano siya natatanggal, di ba? Pero ang madalas talaga namin gamitin is lint roller. Ayan. Yung ginawa na lang namin is pang finishing na lang siya para mas madali siyang matanggal. At mas konti lang yung magamit namin na lint roller, which is makakatipid talaga. So, kung may alaga kayong mga pusa or aso, kailangan nyo talaga to, yung lint roller. Sobrang useful niya, guys. At sobrang mura lang niya, hindi pa inaabot ng 30 pesos or 50 pesos. Tingnan nyo ang result, guys. O, diba? Ang linis na. Akala mo bago, diba? So, after nga dyan, isinet up nga namin yung table kung saan kami magda-dine in. Hawak ko nga rin pala dyan si Kako kasi umiiyak siya. Gusto niya magpalambing. Tapos, nilagyan ko nga lang din yan ng table runner. Table runner? Actually, pang talaga yan, pang soba. Kaso medyo maliit siya. Kaya ginawa ko na lang table runner. Tapos, ginagamit din yan ni Kako. Kaya, ayan, kala niya sa kanya yan. Kala niya dyan siya. Akala niya prepare ko yan para dyan siya humiga. So, yun guys, habang inaayos ko nga pala to, is nagpapakulo na ako ng tubig sa rice cooker. Kasi nga, lulutuin ko na yung pasta. Yung pasta nga lang namin is stock lang siya dito sa bahay. Actually guys, nagustuhan ko talaga yung creamy truffle spaghetti doon sa Extreme Espresso doon sa Bataan. First time ko nga lang din pala nakatikim nun, pero grabe, sobrang sarap. Di ko siya makalimutan, kaya gusto ko siyang gayahin. So, ayan, mag-i-start na nga pala ako magluto, guys. Bali, naluto ko na nga pala yung pasta dyan. So, yun, guys. Tinuna ko na yung margarine. Tapos, ilagay ko tong shirataki na mushroom. Igisa lang siya ng mga 2 minutes. Pagkatapos nyan, ayan, nilagay ko na yung Nestle cream. Yung isang buo niya, nilagay ko lahat. Tapos, ilagyan ko na rin ng garlic powder, tsaka onion powder. Tapos, 2 tablespoon ng truffle.
First time ko nga lang din pala mamili nito at first time ko lang din humawak niyan. May sinusundan nga lang din pala akong recipe dyan. Nilagay ko na nga rin pala yung parmesan cheese dyan. Ayun. Tapos paminta at saka salt. Para sa taste niya. So, hindi ko na pala nasama sa video na nilagyan ko rin siya ng pasta broth. Tapos, sineparate ko na lang yung pasta and sauce. So, sinerve ko na dyan sa plate namin. Tapos, nilagyan ko na rin ng parmesan cheese and parsley. Nag-enjoy nga ako na gawin yan kasi para kung nasa restaurant na ginagawa ko yan. Nakakatuwa nga lang din, pero iniisip ko lang din yung lasa kung masarap ba siya katulad nung natikman ko nga sa Extreme Espresso. Tapos na nga pala dyan, nilagay na namin yung steak. Yung asawa ko nga rin din pala yung nagluto niyan. So, dito nga sa steak, ang gusto ko nga, nag-request ako sa asawa ko na well done yung doneness niya. Kasi ang gusto niya is medium rare. Pero ako talaga, hindi ako mahilig sa steak. Pero ang asawa ko, sobrang hilig niya sa steak. Tapos, ayan, nilagay na namin siya sa table. Tapos, nilagyan ko nga lang din pala siya ng olive oil. Actually, yung dun sa recipe is white truffle oil yung ingredients. Kaya lang, ang mahal niya, nasa 500 plus. Kaya nag-search ako kung ano ang pwedeng alternative doon. Tapos, ayan nga, lumabas yung virgin na olive oil. Ayun, mas cheaper siya. Tapos, nakakatawa nga lang kasi may spray siya. So, first time lang din namin mamili ng gano'n. Tapos, dito nga is in-unbox ko na yung cake para ilagay na dyan siya sa table. Diyan ko na nga lang din siya sa lapag inayos kasi nga maliit lang yung table namin. Tapos nga, 'di ba? Ayan, tinulungan na ako ng asawa ko kasi bagong nails ako diyan. Naglagay ako ng press on nails para kabog. So, yung napili nga pala naming cake is yung kulay purple. Actually, ang gusto ko talagang cake is yung cake sa red ribbon, yung kulay violet. Kaya lang kasi, first wedding anniversary nga namin. And gusto namin medyo special yung cake. Kaya ito yung napili namin. Pero ang unang choice ko talaga is yung kulay pink na same din sa brand na yan. So, hindi naman available. Kaya nauwi kami talaga sa purple. Buti nga may available na purple. Kasi kung hindi available yung purple na cake, yung ano na lang, mocha. So, ayan nga, tinutulungan ako ng asawa ko kung paano namin isi-set up yung table namin. Medyo maliit talaga yung table namin. Actually, may isa pa kaming table, yung computer table. Kaya lang, medyo malaki kasi yun. Gusto ko, medyo magkalapit kami kapag kakain na. Kaya, ayan, minaximize lang namin yung space. Since, konti lang din naman yung kakainin namin. Steak, yung spaghetti na truffle, tapos cake, tsaka wine. So, dito nga, habang inaayos na ng asawa ko yung yung lagayan ng cake. Ako naman, nilalagay ko yung candle dun sa cake. So, nabili ko nga lang din pala yan sa TikTok. Tapos, sobrang mura lang niya. Wala pang 20 pesos. 6 na perasong candle na siya. Ang ganda pa sa candle na yan is curve siya. Alam mo yung pang Instagram or pang Pinterest talaga siya. Tapos, wala nga pala kaming flower base na nabili. Kaya, ang nilagay ko na lang yung tumbler namin na may picture kami. Personalized tumbler siya. Binigyan sa akin ng asawa ko nung mag-boyfriend or girlfriend pa lang kami. Tapos, yan yata yung first gift niya na personalized. So, ayun, mag-8 years na kami. Nakatabi pa rin yun sa akin. Yung sa kanya naman, nandun sa Las Piñas. Naiwan pa doon. Pero, hindi naman siya ginagalaw doon. Tapos yan, ayan na yung medyo setup namin. Bali wala pa dyan yung candle. May nabili nga pala akong rechargeable candle dun sa TikTok. So ayun nga pala yung pinili ko kasi mas okay siya, mas convenient siya, tsaka iwas din sa sunog. Di battery nga pala yun guys. Tapos bumili nga rin pala ako ng cake topper na happy anniversary. Kasabay lang din siya nung pagbili ko ng mga 6 na pieces na candle. Sobrang mura ko lang siya nabili, mga around 20 pesos lang siya. Naka-sale kasi siya ng 4-4. Mas gusto ko nga yung may nakalagay na happy first wedding anniversary. Kaso wala, kaya happy anniversary na lang yung pinili ko. May in-order din ako na candle holder, kaso hindi rin siya dumating. So wala ko na nagamit dyan para sa candle holder. Candle!
So, dyan iniisip ko kung paano ilalagay yung mga candle na 6 na peraso or isa lang ang ilalagay ko. Kasi nga, first wedding anniversary namin. So, na-decide na ako na 6 na lang ang ilagay ko. Iniisip ko nga magtira para sa birthday ko kasi birthday ko this month. Kaya lang, naisip ko nga is bibili na lang ako ng bago. Actually nga, inaaya ko ng asawa ko na sa labas na lang kami mag-celebrate ng first wedding anniversary namin. Kaya lang, sabi ko, mas okay na lang dito sa bahay para rin makasave kami. Tsaka gusto ko nga rin yung aesthetic, tsaka simple lang, tsaka romantic. Ganun yung gusto ko. Kasi nga, pag sa restaurant or sa labas, medyo magastos siya. Tsaka, ayun, medyo casual lang siya. So, kaya gusto ko yung medyo intimate lang. So, ito guys, yung setup na to is dito yan sa kwarto namin. Maliit lang kasi yung sala namin, kaya decided na ako na dito na lang siya ganapin. At saka, simple lang yung background niya. Maliit lang din kasi yung apartment namin. Pero itong spot na to, ito yung spot na pinakamalinis tsaka maayos tingnan. Ginagawan ko na nga lang ng paraan para ma-maximize yung mga gamit namin. Actually, marami rin kaming gamit. Pero ayun, yung iba pinagtatapon na namin. Tapos yung wedding gown ko, tsaka yung ibang set nun. Plano ko na nga rin siyang ibenta. So, ayun, kung naghahanap kayo ng wedding gown, baka gusto nyo yun sa akin. So, back to the video. Ayan na nga, nilalagay ko na nga yung rechargeable na candle. So, ang battery lang yan is AAA. Mali pa nga kaming nabili kasi ang unang nabili namin is AA. Buti na lang talaga, may bukas na tindahan, tsaka may nagtitinda ng ganyan. So, ayan na guys, medyo okay na siya. Hindi pa nalalagay dyan yung wine, tsaka yung wine glass. Pati yung utensils. Simple lang din yung background namin kasi hindi na ako nakabili ng mga lights. Pero ayan, meron kaming LED light. Kulay pink and purple. Yan, binigay ng papa ko. And ngayon pa lang siya magagamit. So, ayan guys. Ang ganda niya, diba? Actually, kulang nga yung ilaw niyan. Pero okay na yan sa akin. So, ayun, after nga niyan, tsaka pa lang kami mag-aayos ng damit. Tsaka pa lang kami mag-half bath. Pero tingnan mo, ang ganda ng setup, diba? So, dito nga is medyo madilim siya na part. Ewan ko kung maganda ba may flash. So, ayan, binuksan nga yung ilaw dyan. Pero kita mo yan, diba? Ay, nako, pang dining restaurant na intimate na shala. So, ayan guys, naghapat na nga pala yung asawa ko dyan. Tapos ako, ayan, for the video lang. Actually, hindi ko pa yan siya na-upload sa ibang social media ko. Ang plano ko muna kasi is e-edit muna siya yung video niya. Tapos, ayan. Para picture perfect. So, yan. Nilagay na nga yung wine glass. O, diba? Ang shala! Alam nyo guys, yung mga time na yan, natutuwa na talaga ako nyon. Tapos, ayan. Nakapag-ayos na nga lang din pala kami yan. Ayan yung mga suotan namin. Diba? Very formal. Kasi nga, first wedding anniversary namin. And bilinaw na namin yung cake dyan. Congrats to us! Nakakatuwa nga lang din kasi nakikivibe sa akin yung asawa ko. Tapos, itong damit ko, guys, sa Shein ko yan nabili at sinuot ko yan nung prenup namin. Sobrang ganda niya nga pa din, guys. Tapos, kumain na kami dyan. O, diba, sobrang dilim, pero nakakain pa rin naman namin yung kinakain namin. Bali, yung ilaw lang namin is yung LED light, tsaka yung candle na rechargeable. Tapos, yung wine naman, nilagyan namin ng yelo, pero sobrang sarap niya. Yung binili nga pala namin is yung Nobelina na strawberry. Grabe, sobrang sarap niya, lalo pag nilagyan ng yelo. Para siyang juice, pero may amats ng konti. Hindi talaga kami pala inom ng asawa ko, kaya ayan lang yung binili namin. Nag-enjoy nga pala kami dyan sa pasta, pero yung dun sa steak, medyo matigas nga siya, nag-dry na din kasi nga lumamig na dahil nga nag-prepare pa kami bago makakain. Pero ayan, nag-toast na kami at nag-greeta na kami ng happy anniversary. So, natapos na namin kainin yung pasta, tapos may natira pa kaming beef steak. Tapos, nag-decide na kami na sindihan na yung candle dun sa cake. Nasa kabilang upuan nga namin si Kakao at tinitingnan niya talaga yung steak namin tsaka yung ginagawa namin. Ewan ko, feeling ko sobrang proud ni Kakao kasi nga anniversary namin yan. Yung time na yan, tulog na talaga ni Kakao kaya medyo inaantok siya at medyo maingay siya dyan. So habang nagsisindi ng candle yung asawa ko, ako naman nagbibideo parang pang story. Tingnan naman si Kakao, ang cute niya. Kala mo talaga invited. Nakakatuwa nga lang kasi ayan siya, behave lang siya dyan. Hindi niya kinukuwit yung pagkain namin sa table. Kasi alam niya, pag kinuwit niya yung pagkain namin sa table, palo. Charot.
Nasindihan na nga yung candle dun sa cake at for the video na ako para pang my day. Nakakatuwa nga lang din siya kasi ang ganda niya sa video guys. Sobrang ganda niya. Super biglaan nga lang din na naisip ko yung ganitong wedding anniversary na celebration. Kaya nakakatuwa nga lang din kasi naging successful naman yung namin, pag setup namin ng ganito. Although nahirapan lang din kami sa pag-picture kasi nga kami dalawa lang. Tapos yung tripod ko is ginagamit ko nga pang video. So wala kaming ginagamit pang picture. So yung ginagamit ko nga pang video is yung sa phone ng asawa ko. Buti na nga lang din is may extra phone siya kasi yung ginagamit kong phone is pang vlog nga. Pang vlog? Vlogger yan. So dito nga is nagsiselfie kami ng asawa ko kasama si Kakao. So hawak niya rin si Kakao dyan. Tapos, ayan yung ganyan yung view yung gusto ko. Buti nga nakuhanan siya sa video eh. Actually, okay naman yung ganitong setup. Yung ganito lang, simple lang. Pero napaka, niya, diba, intimate. Tsaka napaka, alam mo yun, memorable talaga kasi ginanap niyo siya sa bahay niyo. Tapos, kayong dalawa lang. Tapos kayo din nag-effort. Ako, gusto ko yung ganito, maranasan yung mga ganito, yung sa bahay lang, tas simple lang, tapos kayo mag-e-effort. Effort! At saka, ayun nga, makakalis kayo ng gastos kaysa kapag lumabas kayo. Although, yung nagastos namin is 3K, which is mas mura siya kung lumabas kami is mga ganun din yung magagastos namin. Pero wala kami matitirang mga ingredients like ngayon, 'di ba? Ang dami naming ingredients. Tsaka marami pa kami pagkain, pati yung carbonara meron pa. So dito nga is nagse-selfie pa rin pa kami diyan. Pero yung asawa ko naman naghahawak kasi kanina ako na yung naghahawak ng cellphone to. Ngayon siya naman. So this time nga hindi na namin kasama si Kako para kaming dalawa naman may picture kami. So yung ganitong setup, ang nagastos namin is around 3K siya, guys. Kasi 2K yung napamili namin sa groceries, tas 1,000 plus yun sa cake naman. Actually, pwede pa kayo makatipid kung gusto nyo ganitong setup kapag magsa-celebrate kayo ng anniversary or birthday. Depende na lang siguro sa kung anong kakainin nyo. So, ito kasing naisip naming menu is medyo pricey talaga siya. Kaya na-expect na namin ganun yung mga ingredients niya. Medyo mahal siya. Pero at least, 'di ba, experience din namin na nakabili kami ng mga ganong ingredients. And I know naman na magagamit namin 'yon in the future. Or malay mo, magluto ulit ako. Char. Doon pala sa lasa, doon sa truffle na spaghetti na niluto ko, medyo hindi ko siya na-achieve yung lasa na gusto ko kasi nga gusto ko mas cheesy. Ayun kasi hindi ko siya nilagyan ng cheese. Parmesan cheese lang siya, which is maalat. Pero gusto ko yung mas cheesy siya, so dapat pala nilagyan ko siya ng melted na cheese. Although may natira pang creamy truffle spaghetti, so plano kong lagyan siya ng melted cheese kapag kakainin na namin. Buti na nga lang may stock kami dito sa rep, kaya no need na akong bumili sa labas. So, ayun guys. Sana i-subscribe nyo ako sa channel ko. And, sana mag-suggest kayo kung anong gusto nyong gawin kong video. So, yun lang. Thank you for watching. See you on our next vlog. Thank you guys. Salamat nga rin pala sa mga nag-subscribe sa akin. Thank you.